gaano katagal mo ba dinideal with yung stress na yon? Usually, nandoon yung problema. Pero kasi may mga studies na nagsasabi na stress talaga can induce yung GERD. Kailangan niyang mismong ma-identify yun, which can sometimes be difficult. Sa araw-araw na ginagawa mo, you will face stress. And kapag nakaka-apekto na sila sa daily living mo, doon pa lang sila nadadiagnose na sakit. Good day mga kababayan sa isa na namang episode ng Medico.ph, and on this episode, wala pa rin si Dr. Sol dahil busy siya sa dami ng pasyente niya. Alam niyo naman, iba ang sikat. So, for now, ang tutulong sa atin na sumagot ng ating mga health-related questions is none other than Dr. Bian Canlas, returning from our past episode. So, last time, pinag-usapan natin ang mga taba-taba sa dugo mo, dyslipidemia. Isa yan sa mga nangungunang barometer, kumbaga, ng health ng mga Pilipino. Kasi alam naman natin, ang number one killer sa Pilipinas, heart disease, di ba? And kasama sa mga top performers, kumbaga, stroke naman, na directly connected dyan sa kalusugan ng iyong dugo at iyong puso. Pero, isa sa mga underrated o underestimated na factors pagdating sa health and well-being natin ay yung tinatawag na stress. Super common na naririnig natin tong salitang to. Minsan, inis ka lang ng konti, stress ako, ganun agad. Pero, clinically kasi, may definition to. Hindi dahil negative feeling, stress na agad yan, di ba? So, Doc Bien will help us understand ano ba talaga medically ang stress. So, let's start with that. Ano ang stress para sa inyong mga doktor? Ayan, no? So, ang common misconception is lahat ng stress ay bad. But, in fact, tayo mga tao are built to handle stress. So, anything can be a stressor depende sa tao. So, pag sinabi nating stress, pwede siya na nakaapekto sa akin. For example, it can be an event, it can be sakit. It can also be stress. Pwede rin naman na positive thing. So, kunyari, may nilook forward ka na flight. It can be stressful, di ba? Na parang nag-e-empake ka. So, it can be divided into magandang klase ng stress or yung bad kind of stress. And of course, pwede pa rin natin yung i-classify kung depende sa gaano katagal mo ba dinideal with yung stress na yon. Usually, nandoon yung problema. Kapag chronic na siya, kapag lagi, paulit-ulit. Yun, yung stress is yung feeling ng maaring may anxiety ng konti, pagkabalisa, pag-aalala. It's a mixture. Mixture siya. Pwede nga, as Bian said, minsan nilulook forward mo lang yung isang positive na bagay. Kunyari, magbuburahay ka next month. Isip ka ng isip, parang hindi na ako mapaghintay. Yun. Or kulang pa yung nilus ko na timbang. Technically, stress na to, Yes, di ba? stressor siya. Pero hindi siya kasambigat ng tipong 12 taon na yung nag-aabol sa akin sa utang ko. I am ang pinakamababa, 20 mil. Yun, Severe stress. or nakademanda na ako ng estafa. Yan ang matindi-tinding stress. So, may good stress, may bad stress. How about sa work? Kasi, syempre, specialization ni Doc Bien is yung tinatawag nating occupational health or yung kalusugan ng mga manggagawa o ng mga nagtatrabaho. Sa pagdating sa mga career natin, typically, ano yung masasabi mong good stress pa and saan na tumatawid into bad stress? Yan, magandang tanong yun. No? Pero isipin natin ang good stress, yun yung nagpupush sa atin na magtrabaho eh. Kasi kung wala nun, edi chill-chill na lang. No? Parang wala ring fulfillment yung trabaho mo. Diba kung meron tayong deadline? So yung deadlines, importante sila sa trabaho natin. Dinadrive nila tayo para tapusin yung trabaho. It can be considered a good kind of stress. Kasi pinupush na yung sarili natin na, kailangan matapos to by this point. And pag natapos mo yun, di ba, masarap sa pakiramdam. Actually, parang gagaan yung pakiramdam mo pagkatapos. You have a sense of fulfillment. So, kailangan natin yun. However, kung yung stress mo na is chronic, dahil hindi na lang deadline yung problema mo. Pwedeng yung problema mo, stressed ka sa katrabaho mo, na-stress ka sa boss mo. Kaya ang hit yung katabi mo sa trabaho. O kaya yung boss mo, araw-araw minumura ka. Oo, maraming ganun. O kaya stress sila kasi overwork. Stress sila kasi sobrang pagod, puyat. Shift work, common yan sa shift work. Dahil graveyard shift,
additional stress yun. Kahit ba sabihin mong 8 oras lang ng trabaho, pero dahil papalit-palit yung schedule, chronic na yun as kind of stress. Correct. So, yung good stress typically associated siya with, not just survival, not just subsistence, kumbaga, pero yung fulfillment na may makukuha ka. Productivity. Kasi, o nga naman, ang tao, kumbaga, nasa animal kingdom din naman ng tao eh. Isipin mo kung, kunyari, ang isang unggoy, binigay mo na lang ng binigay yung pagkain niya araw-araw, tingin ko hindi rin maganda para sa kanya yon. Kailangan nung unggoy, ang natural na order of things, lumabas yung unggoy, magtingin-tingin siya na makakain niya, whether insekto yan, whether prutas yan. Yun yung stress ng unggoy di ba? Yung pag gutom siya, maghahanap siya, na-stress siya, pero pag nakakuha siyang pagkain, na-fulfill siya. Obviously, ang tao, hindi na ginagawa yun ngayon. Pero ang naging kapalit niya, kailangan kong magtrabaho nito, makuha yung bonus na yon para at the end of the month, makabili ako nitong gusto kong makeup o gusto kong pabango, di ba? Siguro naman, yung mga ganun, yung may ina-aspire ka pang something positive, good stress yon. Yung bad stress, na-mention nga natin, yun, yung mga shifting, ganun-ganun. Actually, meron akong basang isa na, I think yung mga Chinese ang naniniwala dito lalo na sa mga graveyard. I know, mga iba sa atin, it cannot be helped, na kailangan nila magtrabaho ng gabi. Pero sa mga Chinese, naniniwala sila na yung mga oras na tinulog mo before 12 midnight, so sabihin mo nilang 9, 10, 11, 12, yung timbang nun sa rejuvenation at sa rest ng katawan mo, doble sa natulog ka nung mga 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. I'm not sure if there's any science behind it, pero ako, naniniwala ako doon na iba yung tulog ng tamang oras kesa kahit parehong amount sa maling oras mo naman kinuha. Parang iba siya. Talaga, Kasi meron tayong internal na body clock. Correct. So, hindi lang kasi yung pahinga yung hapol mo doon, even yung regulation ng hormones, yung digestion. So, affected sila lahat kung pabago-bago yung schedule natin. I guess, one thing to say about stress, medyo relative din siya, di ba? And it varies from person to person na what may be stressful to you might not be stressful to someone else. May threshold, kaya kailangan pinakikinggan mo rin yung katawan mo. And sila lang yung makakapagsabi kung stressor pa yun or not. Kung stressful situation ba to or not for them. Tama. Okay, so having said all of those, na-define na natin kung ano yung mga good stress, bad stress, ano ang stress in general, ano typically ang epekto ng chronic na masamang stress sa katawan ng tao? In my experience sa mga companies na hinahandle ko, mostly manufacturing, syempre shift work. And even yung mga BPOs, shift work yan, mga graveyard. Pinaka-common may mga physical manifestations na sila kapag chronic na yung stress. First and foremost, digestive problems. Meron sa kanila, laging masakit yung tiyan. Talaga? Yes, common. Meron tayong tinatawag na stress-induced na GERD. So, naduduwal sila even during work. Hindi na sila makapasok. Yung GERD ba yung parang nangangasim? Yes, parang nangangasim yung acid sa tiyan, umaakyat, tas minsan nasusuka na. And masakit yun, yung ganong pakiramdam na. Parang mainit yun di ba? And severe to the point na minsan pagpasok nila ng work, nandun na. Pag-uwi nila, wala. Wala. So yun. Ayaw mo lang talaga yung trabaho. Ayaw mo. Stressful talaga siya. Sorry. Pero kasi may mga studies na nagsasabi na stress talaga can induce yung GERD. So another is of course disruption ng tulog mo. Kahit napagod na sila dahil super taas ng stress, minsan anxious sila, lalo silang hindi nakakatulog. Opposite nung kailangan nilang gawin. And other na physical manifestations, of course, nandyan yung palpitations, nandyan na yung headaches, minsan muscle pains. Tapos dahil stressed sila, bumabagsak yung immune system. So mas prone sila to infections. Laging may ubo, laging may sipot. Madalas nagra-rhinitis. So hindi nila alam. Allergies. Ganun. Allergies na-exacerbate minsan ng stress. Oo. So marami. So ang stress yung sinasabi nila para it's all in your head. No. Naapektuhan niya yung lahat ng aspeto ng buhay natin. It can affect our daily living. And it can be especially bad kung yung function natin na dapat na nagagawa natin on a daily basis, nahihinder na or hindi natin nagagawa. Okay. Ang stress ba, may test? Paano alam ng doktor na stress tong taong to?
So yun, no, hindi siya ganun kadali. Correct. Buti pa kung mataas na lang yung cholesterol mo, papatest ko yung dugo mo. May numero eh. Oh, may You know? number na, oo, totoo talagang mataas yung cholesterol mo. Pero walang ganun na meron mga pwedeng test na gawin to check. Pero of course, with the help of our professionals, no? Pero wala talaga siya na parang black and white, no? O dahil ganito yung score mo, stressed ka. Dahil hindi, kasi usually subjective sila kasi And relative. And relative, yes. Kasi baka sabihin ng katrabaho mo, arte mo. Correct, di ba? Usually ganun yan eh. Lang naman bakit ka stressed? Pero relative kasi ang stress. Kasi tayo, nagre-respond tayo sa mga stimuli na nanggagaling sa outside world natin. Hindi lang naman yung trabaho yung ginagawa niya, no? So maraming aspeto ng buhay niya na pwedeng mag-contribute dun sa stress. And meron talagang mga bagay na extra difficult for others na easy lang sa iba. Tama. So iba-iba eh. Iba-iba yung sabi nga ni Bien, may mga stressor ang tao na iba-iba. Maaring sa'yo, stressful na laging nagbibidyo ko yung katabi mong bahay. Sa ibang tao, kaya niyang tulugan ng walang problema yon, di ba? Ako, sensitive ako sa ganun. Pero ako, hindi ako sensitive sa maraming trabaho. Like, toro talaga ako doon. Pero yung, kunyari, yung pumapatak lang na tubig na hindi ko mahanap, mababaliw talaga ako doon. Stress yun sa akin. So, iba-iba eh. Ang hirap, it's hard to put your finger on it. Talaga. It has to come from the person, di ba? Yes, and kailangan niyang mismo ma-identify yun, which can sometimes be difficult kasi hindi naman agad-agad na masasabi niya na ito yung nagpapastress sa akin. Tama. It takes work even dun sa individual suffering from it to identify. Minsan hindi mo alam eh, no? Kung nagkukos nun. Hanggat hindi, minsan kailangan mo ng kausap talaga na magko-compartmentalize ng aspects ng buhay mo para ma-identify kung nasaan. Question. So far, ang napag-usapan natin na epekto ng stress sa physical and physiological health mo. How about mentally? Marami ka bang nakikita in your practice as an occupational health doctor na mental health naman yung tinatamaan? Yes. Pinaka-common, actually, dumadami na sila ngayon. Maybe because of accessible na yung healthcare, kaya mas maraming nadadiagnose. Pero marami na rin Pilipino are suffering from anxiety. So, dahil sa severe na stress, minsan nadadiagnose na rin sila with stress disorders, panic disorders, and even yung iba, most common, depression. Yung iba, bipolar. So, mental health disorders, kaakibat ng stress. Kasi stress itself is not a diagnosis. So, parang factor siya eh. No? It's a factor. It's just part of our daily life. So, hindi tayo makaka-function without it. So, kailangan mong tanggapin na some things will stress you talaga. Sa araw-araw na ginagawa mo, you will face stress. And kapag nakaka-apekto na sila sa daily living mo, doon pa lang sila nadadiagnose na sakit. Like mental health disorders. For example, yung iba kasi ngayon dahil siguro sa advent of social media, ang bilis magbato ng mga diagnosis like depressed ako, anxiety ako. Diba? Ganon. Sobrang dali na lang for everyone. Minsan nagiging parang excuse na siya. May depression kasi ako. Ganon. Pero not necessarily. So yung mga sakit na to should be diagnosed and should be managed by a health professional. So hindi lang natin binabato yung mga diagnosis. Dahil kita mo sa TikTok na I have ADHD now, ganun. I identify as depressed, di ba? Mahirap na yan, ikaw lang nagsabi. Ganun na. Okay. So, having said that, kung feeling mo stressed ka na and naapektuhan ng kalusugan mo, sinong dapat mong lapitan? Marami tayong avenues para hingan ng tulong kapag na-overwhelm na tayo ng stress. Of course, meron tayong mga psychologists, meron tayong psychiatrists who can help, and even meron tayong hotlines, crisis hotlines. So, hindi ko lang kung aware na yung mga tao na meron tayo 24/7 na pwede nating tawagan na hotline for our mental health disorders. So, siguro pwede natin ilagay na lang yung number dyan. Okay. So, para hindi na ako magkamali. Pero alam ko, meron yun parang 899-USAP, gano'n. Usually, 917-899-USAP. Pero yun, accessible yun. So, anytime na talagang severe crisis, free yun. Free consultation, free siya na advice, papakinggan ka nila, no? Kasi, yung tipong tingin mo, puputok ka na sa stress, pwede mong tawagan. Stress. Kasi yung ibang tao, sadly, nagkakaroon na sila ng suicidal thoughts. Pagka sobrang stress nila. And during those moments, makakatulong yung mga ganon. Kasi hindi ka na syempre makapagpa-schedule, diba? So, tawag ka na lang para sa mga ganon na instances. Pero of course,
sa mga, dahil nga napag-usapan natin sa mga companies, no, may mga HMO, merong mga counselors na pwedeng itap into. Tama. And even in public settings sa government, meron tayong mga psychiatrists na readily available and pwedeng magpa-schedule and pwedeng magpa-consult. Okay. So, that's one thing. Approach your HMO. Usually, ang mga handbook ng HMO may directory na makikita mo kung may psychiatrist or psychologist. Na ang di ba? nearest. Yes. Tapos, yun, yung government may program. So, ang dami-dami. And other than that, other than healthcare professionals, having good old family and friends. Yes, I and think social na support. matulong. Yeah. Yes. Support from family, support from friends. Basta dapat, meron silang nakakausap. Basta good influence kasi minsan, baka bad and pity party pala yung nangyari. No? So, ingat din tayo sa mga sinasamahan natin. Or bibigyan ka ng advice na mas mababaon ka pa sa stress mo. Tsaka yung Okay. iba kasi, we have different ways of coping with stress. Sometimes, yung iba, instead of seeking help, ang nangyayari, mag-iinom, magdodroga, 'di ba? Pantanggal daw ng stress, which is lalo pang makakasama. Alright. Nung already Stress stressful ka ba? life. Punta muna tayo sa casino. Lalo kang na-stress kasi nabaon ka sa utang. Patay. Okay. So, alam na natin sinong pwede nating lapitan. Kung stress tayo, may family, friends, healthcare professionals, the government, ang dami-daming pwedeng tumulong. Pero the first step is to reach out to someone. Hindi mo pwedeng sarilinin. Lalo na sa mga lalaki. Kaya siguro mas maikli ang lifespan on average ng mga lalaki. Kasi mentally and socially trained ang mga lalaki na magmukhang chill at magmukhang cool, magmukhang matapang all the time Yun ang expectation sa atin ng mga lalaki. Pero minsan kailangan mo kasi talaga ng outlet para dyan. Which leads me to my next question. Ano ang mga pinaka-effective na ways para i-manage ang stress natin? Yan, no? So, marami tayong makikitang mga suggestions all over social media kung ano yung pwede natin gamitin na pang-manage ng stress. Merong meditation, yoga, exercise, doing what you love, hobbies, ganon, no? Very important yun na doing what enriches you. So, pwede. Depende kung anong going out with your friends. So, again, kung ang stress ay highly personalized, ganun din sa mga pagmamanage ng stress. Pwedeng sa'yo, meditation will help. Ako, lalo kung masistress sa meditation. No? So, hindi siya one-size-fits-all na solution. So, important na i-explore mo kung ano yung makakapagtanggal ng stress na yun. So, syempre, kung tao yung nakaka-stress, layuan mo siguro. No? Yun yung step number 1. No? So, yun. Kung nasa bahay mo yung nakaka-stress, bumukod ka na. Ibig sabihin, panahon na. Parang ito na yung sign mo, chaya. And then, no, pero yun nga, no. So, very important na step to manage the stress is recognizing the stress and then seeking help and then pagkahanap ng avenues kung saan ka, paano mo na-relieve yung stress. Okay. So, doing what you like, socializing, dahil, minsan kasi yung stress ng tao, nag-withdraw sila lalo sa society, hindi natin pwedeng kalimutan ng mga tao, social animals. Mammals pa rin naman tayo at the end of the day. Nutritionally, meron bang ways para mapababa? I know some supplements are marketed na pampababa ng stress. Nasa pangalan pa nga Hindi ko na lang banggitin, syempre. Pero may katotohanan ba to? I would advise na kung ganito, of course, our diet, our nutrition plays a big role sa pag-handle din natin ng stress and pag-cope, no? So, dito, I would advise instead of opting for supplements, ang i-advise ko is eating a balanced meal. So, balancing diet. So, kung meron kang pagkukulang sa nutrition, for example, anemic ka, syempre mas konti yung energy mo to do the things that you love, no? And of course, may certain nutrients tayo na kailangan. So, yung mga certain na nutrients na yon could help in releasing your happy hormones, no? So, eating yung mga foods na makakapagpataas ng serotonin, endorphins. So, pwede yun makatulong. So, eating the right kind of food, and then enjoying, of course, yung food na kinakain mo, no? Baka naman mamaya, umasa na lang sila sa supplements. Wala namang joy dun sa pagkain ng capsule compared dun sa pagkain ng meal. Compared sa pagkain ng 2 double baconator, tapos 3 fries, tsaka isang extra large na milk tea. Tapos, babalik ka na dun sa cholesterol mo nun. May stress ka lalo. So, kailangan
maaring natanggal yung stress mo at that moment, pero a few days from now, ibang stress naman. So, yung balance pa rin. So, of course, you having a healthy lifestyle, exercise, babalik pa rin tayo dun eh. Kasi kung gusto natin ng healthy na mind, kailangan healthy tayo overall. Tama. Okay. Ako, personally, I think something that will take your mind off totally sa daily stresses mo. Maaring stress ka for a lot of things. Providing for your family, work mo, mga kliyente mo. All of those things are stressful. Ako, hindi ako exception dyan. Me, typically, ang way ko to remove stress, something super simple and libre lang. Long walks, na wala kang masyadong iisipin muna. Wag mong isipin ang trabaho. Or, kung gusto mong nasa bahay ka lang, typically mga racing na video games ang inaano ko. Kasi pag racing, kailangan very reflex-based eh. Like, Focus ka. yung maliit na pagkakamali, pwedeng masira yung buong laro mo eh. So, pag nakafocus ka entirely doon, nasa-shut out mo yung buong mundo. Kahit 30 minutes lang minsan ng ganun. Mario Kart, ganun. Hindi naman sa ine-endorse ko pero sa akin, nag-work talaga yung Mario Kart. Makulay, masaya, tapos kailangan ko lang na mag-focus sa susunod na taong babatuhin ko ng pagong. So, yun. Super helpful yung mga ganyang bagay. Okay. Any parting thoughts on how to manage and relieve stress? So sa akin, ang parting thoughts ko na lang for everyone is stress is part of our daily lives. And the more na we recognize what it does sa buhay natin, the more we can easily manage it. So, i-recognize natin kung ano yung mga stressors natin. It can be good, it can be bad, and assess natin yung mga bad and paano natin yun matatanggal. And of course, if hindi natin sila kayang i-manage on our own, we have avenues where we can seek help. So yun siguro yung unang-una, seek help. So seek help para maging okay, maging healthy always, and having a healthy mind, of course, we also have a healthy life. Okay. So, yan, good stress, identify it. Bad stress, identify it. Kung tingin mo, hindi mo na kayang i-manage mag-isa, always seek help. Yun. Alright, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, saying stay safe, stay healthy, stay happy. In behalf of our guest, Dr. Bien Canlas, paalam muna kami and see you sa next video. Bye-bye!